Pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. 18 kongresista ang iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagdinig sa mga maanumalyang flood control project sa darating na Biyernes, November 14. Ayon sa nagbabalik na chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson, pagkatapos ng eleksyon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, uumpisahan na nilang magpadala ng imbitasyon para kina dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap na may koneksyon pa umano sa Silver Wolves Construction Corporation at iba pang mga mambabatas. Kasama na rito ang mga kongresistang pinangalanan ni Curly Diskaya noong ikatlong Blue Ribbon hearing na inakusahang kumubra ng kickback mula sa mag-asawang kontraktor pagkatapos magawaran ng government contracts. Ayon pa sa senador, present din sa Biyernes ang kanyang very important witness na laluan niyang magpapatibay sa mga kaso. Yeah, darating siya. As of now, meron siyang affidavit, draft affidavit. Pagdating naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sinabi ni Senator Lacson na nakapagpadala na sila ng imbitasyon sa mga tirahan nito sa Pilipinas upang dumalo sa pagdinig sa Senado. Laman ng imbitasyon ng opsyon na maaari itong dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. Sakaling hindi makapunta si Zaldico sa Embahada ng Pilipinas upang doon dumalo ng hearing, maaari pa rin itong magbigay ng kanyang salaysay. Pagkatapos ng pagdinig, maaari niya itong panumpaan sa harap ng konsul upang maging opisyal. Halimbawa, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Samantala, ayon kay Senator Lacson, oras na makapagsampa ng mga kaukulang kaso ang Office of the Ombudsman at ang Department of Justice sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Courts. Ititigil na ng Senado ang investigasyon alinsunod sa sub judice rule. Gayunman, sa ngayon ay magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig sa komite, lalo na't nasa preliminary investigation pa lamang ang mga reklamong isinampa sa DOJ at Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.